Yon, good morning sa inyong lahat mga ka-adventure. And another day, another adventure. And maaga tayong gumising mga ka-adventure. So time check tayo ay alas 6. And maaga talaga tayong gumising dahil may pupuntahan tayo na spot mga ka-adventure. At dadaan mo muna pala tayo sa pantalan ng maglalambay mga ka-adventure, gawa ng makita na naman natin yung Trevally or GT mga ka-adventure na nandoon na naman. So, abang-abang na lang mga ka-adventure sa mga kaganapan sa araw na ito. Siyempre, shout out sa inyong lahat pa rin mga ka-adventure, lalong-lalo na sa ating mga OFW dyan. And siyempre kay Ma'am Cory Jovillar at kay Sir Echero from Canada. Ayan. At siyempre sa may-ari ng Sagwanan, ayan, kay Kagawad. Yan, kay Lolo Vincent Pontilar. Yan, nasa DHY ngayon. May shout out. Dahil sa kanya yung sa kanya yung sagwana na sinasakyan natin mga ka-adventure, at sa asawa niya na si Lola Marilyn Pontilar. Ayan, shout out. So wala pa kasi tayong sagwanan mga ka-adventure, kaya yun mo muna, hiniram mo muna natin. So pansamantala, habang wala tayong sinasakyan mga ka-adventure na mag-ikot-ikot dito. So yun mga ka-adventure, once again ako po'y taos pusong papasalamat sa inyong walang sawang suporta at laging panonood sa ating mga simpleng adventure na ginagawa. Ayan, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. So prepare lang tayo mga ka-adventure, tapos attack na. Ayan, ayun pala si Papa mga ka-adventure. Yun, so before tayo mag-start ay shoutout po pala kay Idol Ramon Navarro at sa family Navarro ng Berto Princesa City, at kay Buds Venus, yan, watching from Macau. So shoutout po sa inyong lahat mga ka-adventure, at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Sa mga gusto pong magpa-shoutout dyan ay comment lang kayo sa ating comment section at nang ating makita mga ka-adventure at nang ma-shoutout kayo. Yan, at dito na tayo sa spot na kung saan ay nakapana tayo dati ng GT mga ka-adventure na 4 na kilo. So ng mga nakarang araw ay nakita natin na nandito naman sila, kaya ito binisita natin mga ka-adventure. At dito mga ka-adventure ay pinag-pull natin yung natin rubber, gawa ng baka sakaling masalubong natin yung GT. Kaya ito, siniguro ko agad natin na mas malakas siya para kahit long distance ay makakatama tayo. So yun, at nandito na tayo sa spot na kung saan ay nakapana tayo ng GT mga ka-adventure. Ay ito yung matambakan na laging hinahabol nila at hinahunting, kaya talagang marami sila at umaapong mga ka-adventure. So dito rin sana sila, kaso lang hindi malikot. So kampante yung isdang ito mga ka-adventure, kaya wala, negative, hindi natin nakita ang GT. So hindi natin na-jambahan sa araw na ito. So dito sa part na ito mga ka-adventure ay nag-drop tayo at nag-fish call. So nagbaka sakali tayo na may lumapit na GT or any kind na fish na pwede nating mapana. Ayan, at ang kapal ng matambaka sa likod natin. So habang nag-fish call tayo ay ito, may lumapit na barakuda, kaya pinitas na kagad natin. So pamatay buklo sa araw na ito. Ayan, so first catch of the day mga ka-adventure ay barakuda. Ayan. At ng pag-angat natin dito mga ka-adventure ay hinahanap ko sana si Papa, kaso lang umalis pala siya at
tinignan niya yung dating barko na nalubog. Maybe 1995 siguro mga ka-adventure. Ayan, pagkatanda ni Papa sa barko na yun. So tinatawag pala yun na pupo dito sa Maglalambay mga ka-adventure. At ayun, sinilip niya mga ka-adventure kung may laman ba at kita ba sa ibabaw. Kaya ito, habang nag-aantay tayo mga ka-adventure ay tignan mo natin tong nakakaamis na sobrang dami ng matambaka. Kaya tamang proceed lang at antay-antay kung may GT ba or kahit anong putian na lumapit mga ka-adventure. After ng half minute siguro na pag-antay sa ilalim ay wala talaga tayong nakita. Kaya ito, nung lumapit si Papa mga ka-adventure ay nagsabi ako sa kanya na try naming silipin at malinaw naman mga ka-adventure. So ito pala yung first time natin na mag-dive dito sa barkong ito at grabe, sobrang kaba mga ka-adventure. So kahit si Papa ay kinakabahan din talaga sa pwesto na ito kasi sa tagal ng panahon niya na nangingisda ay first time niya pa lang din itong sisisirin mga ka-adventure na kasama tayo. And so same kami na first time. So dito ay nauna siya nag-drop at tinignan yung area kung may laman ba na isda. At nung nakita niya mga ka-adventure ay umangat siya at sumunod tayo. So nagmasid mo muna tayo at nang sa ganun ay mabantayan natin yung itsura ng barko sa ilalim. So grabe, sobrang kaba talaga. Gawa ng napakadaming kwento-kwento dito noong unang panahon. Kaya hindi talaga maiwasan na maraming pumapasok sa isip natin, pero focus lang talaga sa goal. At ang dami niya palang laman na mangrove snapper mga ka-adventure at meron ding mga putian na kawayanin. Kaya ito, ginanahan tayo na mag-drop mga ka-adventure. Ang barkong ito mga ka-adventure ay umaabot sa lalim na 7 o 8 dipa, depende sa lalim ng dagat. At tsamba-tsamba lang yung linaw sa barkong ito mga ka-adventure. Kaya ngayon ay ang swerte natin kasi nasaktuhan natin na ito, naglinaw siya. So pag drop natin ay nakasalubong tayo ng grupo ng kawayanin, pero mas marami yung grupo ng snapper, kaya pinili kagad natin tong malaki mga ka-adventure. At yun, naging success ang unang tira natin mga ka-adventure. So dito ay hindi natin siya binibigyan ng pagkakataon na pumasok sa loob, gawa ng mahihirapan tayo mga ka-adventure. Kasi medyo may kalaliman ng pistong ito at baka isabit niya sa ilalim, so mas mahihirapan tayo. Okay lang sana kung mababaw. Kaso lang medyo may kalaliman, tapos mahirap, baka may stuck yung natin, flapper. Kaya siniguro talaga natin na hindi siya makapasok sa ilalim. Yun, so shoutout sa camera natin na nakisabay. So nakisama siya sa audio ngayon. Pero ito lang rin ang audio na ito mga ka-adventure, yung okay. Pagdating sa sa ibang part ng video ay grabe, basag yung boses niya. At hindi tayo makapag-unang voice. So ngayon na talaga nakisama ng maayos. And so ang ikalawang isda natin sa araw na ito mga ka-adventure ay mangrove snapper. Yun lami kayo.
bumibili ka? Sige, pabayaan mo na, huwag mo na tusugin. Yan na siya sa bangka, tusugin mo pa. And then sa ating ikalawang drop sa barkong ito mga ka-adventure ay ito. Nagmasid mo muna tayo sa paligid at tinansya natin yung lakas ng rubber natin gawa ng hindi tayo pwede mag full rubber dito. Kasi pag suminabit ay mahihirapan talaga tayo. Kaya umangat mo muna tayo dito at tinansya. So nagbawas tayo ng lakas ng guma. So shoutout pala sa papa ko na ayun, napaka-supportive mga ka-adventure. So wala lang talaga siyang pana. Kaya ito, tamang bantay-bantay lang siya sa atin. At syempre sa mama ko na napaka-supportive din. Every time na may huli tayo ay siyang nagluluto. So tayo ay nagluluto rin pero madalas talaga si mama. Yan, so shoutout. Kaya ito, nagbawas lang tayo ng rubber and then dive na naman mga ka-adventure. Ayan, at sa ikatlong drop natin dito sa barko na ito mga ka-adventure ay nagpursige talaga tayo sa mangrove snapper gawa ng sobrang dami talaga nila. Ayan, sa loob ng barko na yan mga ka-adventure, yan sobrang dami rin. Kaso lang hindi na natin siya sinilip gawa ng hindi rin naman natin matira. So kung tirahin man natin kung sakali, may stock lang rin ang shaft, kaya wag na natin pilitin. So dito na tayo sa ibabaw. Baling iilan lang, at least safe tayo mga ka-adventure. Yun, so shout out kay Idol Joy Adventure at kay Native Channel. So bibisitahin natin. Ayan, awa ng Diyos na makabalik sila dito. Ayun, bali dalawang pala ito, barko or batil na tinatawag mga ka-adventure. So baka sakali na luminaw, awa ng Diyos na bibisita sila. Kaya ito, try natin subukan pag dito na sila ulit. So huwag kayong mag-alala mga bro. Marami pa sa ilalim. Hindi pa natin sinisilip, kaya meron pa talaga tayong babalikan. And so sana ay maglinaw yung dagat sa pagbalik nyo dito. At share ko lang pala mga ka-adventure, yung barkong ito ay sinasampahan din siya ng malalaking talakitok na kawayanin. Kaya lang nataunan natin na walang sampa sa araw na ito, kaya bigo tayo na makakita ng malalaki. So meron din pala siya mga ka-adventure, kaya lang maliliit yung napapansin nyo sa sa unang drop natin. At ito sa ikaapat na drop natin ay mangrove snapper na naman sana ang tinatarget natin dito, kaso lang pumasok sa butas na yun mga ka-adventure. Grabe, ang dami talaga nila. So nagpakasakalisan na tayo na may lumabas yun, kaya lang hindi talaga pwede. Kaya ito, tamang explore na lang. And then ito na pala yung last dive natin dito sa barkong ito mga ka-adventure. So pagkatapos nito ay nag-proceed na tayo sa spot na papanaan talaga natin sa araw na ito. Kaya ito, let's go mga ka-adventure.
And at nang makapag-load tayo ng rubber mga ka-adventure ay nakasalubong tayo ng sweet lips. Kaya ito, tinira natin kaso sablay mga ka-adventure. So sayang. At sa pangalawang drop natin mga ka-adventure ay tamang ambush lang tayo. So sobrang labo talaga ng pisto na ito mga ka-adventure. So medyo nagkamali tayo ng spot na pinuntahan na. Kaya ito, wala tayong nakita mga ka-adventure. Sayang. Another drop at another target mga ka-adventure. So dito ay nakakita tayo ng malaking oblong or lapu-lapu mga ka-adventure. So sayang at hindi natin tinamaan ulit. And so nakapanghina. At dito nakakita tayo ng ng banagan or lobster mga ka-adventure. So ito na pala yung last dive natin bago umuwi na tayo mga ka-adventure. Narating lang natin. Kapong sisiran. Labo ng dagat mga ka-adventure. So bali ito pala lahat ang huli natin mga ka-adventure. Ayan. Bata piraso lang ang nakayanan. Mga ka-adventure, isang ilak, dalawang snapper, may isang barakuda. Mga ka-adventure, Meron na kaya sa barko. Matalik. laki ng pan ng mangrove snapper mga ka-adventure. Tapos dalawa, may isang barakuda. Adventure, meron dito yung ilak. Lamay kayo! So tara, timbangin natin mga ka-adventure.
check muna natin. Pag 2 kilo yan. Wala, bakit inikot pa yan na nakalibel man yan? Binago ko kasi kanina. Bali, ibibenta pala natin to lahat mga ka-adventure. Ayan. So, ibibenta natin ito siya kasi marami pa tayong ulam mga ka-adventure. Ayan. $2.7. Bali, 2.7 siya lahat. Tapos, idagdag natin tong Ibahin mo yan. kasama niya. Ibahin mo yan. Grabe na sa 3 kilo kalahati. Tapos yung ilak 4 na kilo. Sama natin torambe. Wala, 4.8. 4.8. Yan, this is all mga kabinter. Hinayang lang ka na. Yun, oh. Yun, Bali ito, ibibenta pala natin to mga ka-adventure kasi hindi rin namin maubos. Tapos 4 lang kami. Tapos may ulam pa. Kaya catch and sell mo muna natin siguro to ngayon. And so first time natin makapana ng ganito kalaking snapper mga ka-adventure. And bali ito, isi-separate natin kasi may nagbili ng 2 kilo mga ka-adventure. Magtimbang tayo ng 2 kilo. Yun saktong-sakto talaga. May pasubra pang 1 gramo pero i-consider natin na 2 kilo. Tapos ito, ilan yun? 2.7 mga ka-adventure. And bali, bibenta natin tapos update ko kayo mga ka-adventure kung ilan lahat ang kikitain natin sa 4 na pirasong isda na ito. So, ayun, magkape muna tayo mga ka-adventure tapos kain bago natin ito i-release. Ibenta natin mga ka-adventure. So, ayun, abang-abang na lang. Mga ka-adventure. So, kararating lang natin galing hatid ng isda at kumita pala tayo sa araw na ito ng 600 plus mga ka-adventure. So mayroon tayong 200 dito, yung 400 plus ay bukas na lang mga ka-adventure. Gawa ng wala pa yung yung pinagbentahan natin ng 1 pirasong mangrove snapper mga ka-adventure. Ayun, so naka 600 tayo sa araw na ito. At ayun, libre na ang pangkonsumo sa bahay. Yun mga ka-adventure, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at laging panunod sa ating mga simpleng adventure na ginagawa. So sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. We'll see you to my next adventure again mga ka-adventure. And